The game is still on para sa tunggaliang Karamina. Wow! Ang dami naming nakuhang tilapia! Wow, ayun, malaki. Malaki-laki. Ay, ito pa. Ay! Sa pagpapatuloy ng Kusina Battle Fish Pond Edition, Grabe yung workout to. oras na para ipamalas ang tiyaga at diskarte dahil magha-harvest kami ng mga alimango at iba't ibang isda gamit ang bubu trap. Wow! Ang dami naming nakuhang tilapia! Ay! Umaano si tilapia. Tumatalon-talon. Ay! Ang hirap! Wait lang. Balance, balance. Ay! Ayan, madami na. Hoy! Huwag kang tatakas! Lalabas pa talaga to. Masusubok din ang aming pasensya at bilis ng mga kamay sa pagtatali ng mga alimango. Makaiwas kaya kami sa mga sipit nito? Huwag kang gumising! Humihinga-hinga na to. Okay na yung ginawa ko kanina eh. Mama buhay na alamang. Kita na. Cara David versus Aramina. Magkakaalaman na kung sino ang tatanghaling Kusina Battle Champion. Takpan natin ng kaunti ng maluto at manuot ang lasa. Charot. Ay, plating na! Diyos ko naman. Nagpapalambot pa. Nagdamag na yung ano ko eh. Feeling ko nagdamag na yung ibang palabasa ko. Oh, narinig nyo? Nagpe-plating na sila doon, sa kabila. Wala ba kayong bala? Maluto? Ha? Kung may plating na doon sa kabila, yung kapitbahay nyo, kung may plating na. Wala na. Kilos-kilos din. Noong nakaraang linggo, lumusong kami ni Ara sa palaisdaan para magsalok ng bangus. Ang bigat! Hindi na malinis yung ice ko! Kuya, tulungan mo siya! Ah! Apa! Sandali lang! Please, sandali! Okay, malikot! Hindi ko naman dilag yung mata ko! Humarap din kami sa matinding hamon kung saan nasubok ang aming bilis at diskarte sa pagbubukod ng mga bangus ayon sa laki nito. Anong height mo? Parang sumobra yung oversized ko. Sa lang ang mali ko. Gumanon kasi siya eh. Tama po lahat ng daing. Mama. Nasukat din ang aming lakas sa paghila ng banyera ng isda at galing sa pagsasalansan ng mga bangus sa cooler. Uy, ang bigot! Deadlift! Deadlift! Oh my God! Ah! At syempre, nagpagalingan din kami sa pagluluto ng bangus bistek. Paano ba tayo lalaban dyan? Eh, kasing ganda ni Miss Aramina yung plating niya. Di paano? Kasing sarap ko naman yung niluto. Pinasarap. Matapos ang 4 na round ng matitinding hamon, tabla ang score namin ni Ara. At magkakaalaman na kung sino ang tatanghaling Kusina Battle Champion. Wala nang patumpik-tumpik pa. Tara na sa mas exciting at mas pinatindi pang challenges. Hindi lang pala bangus ang mahuhuli sa malalawak na palaisdaan sa Paumbong, Bulacan. Gamit ang bubu trap o isang tradisyonal na fish trap na gawa sa kawayan at lambat, nakahuhuli ang mga mangingisda ng iba pang mga isda at laman dagat tulad ng alimango, sugpo at hipon. Kaya para sa round 5, magpaparamihan kami ni Ara ng maha-harvest mula sa bubu trap sa loob ng 15 minuto. Mangunguha kami ngayon, meron diyang mga sinetup na mga trap na yung mga mangingisda. Overnight na yon. So hopefully, meron ng mga nahuli. Magpaparamihan kami ng huli ni Ara sa loob ng 15 minutes. 15 minutes, okay. Oo, at magsasagwan din daw tayo. Wow. Parang ang laki ng bangka para sagwanin. Ang liit ng sagwan.
Good luck na lang sa amin! Let's do it! O yan, hindi po kami gumagalaw. Gumagalaw ba tayo? Gumagalaw. Kuya, pupuntahan na lang natin itong pinakamalapit. Paano ba ito? Feeling ko parang 15 minutes, hindi ako aabot doon. Ito, kunin natin ito, kuya. Ito. Yan yung pinakamalapit. Ha, pero parang mauuna sila. Grabe yung workout to. Ayan, may alimango! Isa. Wow, ang lalaki ng mga alimango! Mukhang si Ara ginaganahan, hindi magpapatalo, all out na sa labanan. One. Ay, may tilapia. Matakas ka pa, ah. Ay! Ayan, madami na. Wow, ayun, malaki. Malaki-laki. Okay. Okay. Siyempre, hindi po tayo palalamang. Wow! Ay! Ay! Ano yung malikot? May nakuha kaming pating! Pating! Joke lang. Grabe yung workout to, ah. Ay, hala, may kumain. Kalahati na lang yung tilapia. Kailangan ba bumalik dyan? Oo, bilisan natin. Dapat marami tayo. Okay. Bilisan natin. 5 minutes na lang. 5 minutes. Mukhang nakarami na sila. Ito. Ay! Ay! Sino yung malikot yung ano? Tilapia. Ito. Nakakawala yung isa. Okay na. Ligtas siya. Hindi siya maluluto. Aray! Sinipit ako. Sino yung nanipit? Walang huli. Oh no. Last. Ay, ayun. Dagdag timbang ka din. Ito, ang laki. Okay, last. Ayan, tapos na kami ngayon manguha. Medyo parang mga 1/3 ng banyera yung nakuha ko. Pero, may tumatakas din sa likod eh. 1, saka 2. Ayan oh. Lapit ka dito, kala mo makakatakas ka sa akin. Kasama ka sa timbangan! Wait lang. Sige, lapit ka dun! Lapit ka! Ito na yung mga nakuha naming mga tilapia at saka alimango. Ano, kumusta ang experience? Para ako nag-workout, para ako nag-pilates, nag-yoga. Bikram yoga, hindi yung yoga lang. Bikram yoga. Ibang level ng workout. Gym. Diba? Grabe. Parang nakakahapo. Sobrang saludo po kami sa lahat ng mga mangingisda. Kasi Yes. ang hirap po ng trabaho nila. At ngayon, magtitimbang na tayo. Ito yung nakuha ni Ara na mga alimango at tilapia. Timbangan time! Sino kaya sa amin ni Ara ang may mas maraming nahuling isda at namang dagat? Abangan mamaya! Samantala, ang mga nahuling alimango sa Dragon Bubu, masusi at mano-manong itinatali gamit ang straw. Papansin nyo kapag sa restaurant kumain tayo, di ba parang intact yung mga sipit niya. Ang sikreto pala doon ay nilalagay muna nila sa yelo. Kasi otherwise, pag di nila nilagay sa yelo, madaling matanggal-tanggal yung mga sipit niya. Okay. So ito, nilagay sa yelo, buhay pa rin po siya, pero tulog lang. Sleeping Beauty. At
Hindi rin nila kami sisipitin kasi tulog siya. Okay, sana puyat, no? Para talagang mahimbing yung tulog. Kailangang maitali ang sipit ng alimango habang natutulog ang mga ito. At yan ang haharapin namin ni Ara para sa susunod na challenge. Sino kaya sa amin ang mas mabilis na makapagtatali ng 3 alimango? Round 6, simulan na! Ganyan ba? Ito? Dito. Ha? Dito po. Pasok na dito. Pasok dito sa yan. Ayan. Saka ipantay ko yung tali. Pantay. Pantay. Ganyan, pantay, di ba? Okay na po yun sa'yo. Ipitan lang po yun ito. Pagka ipitan. Tapos, ay, saan sumasabit pag ginanito? Saan isasabit? Dito po. Ano po? Ganito. Ganito. Ganyan. Ayun, okay. Balik ko siya ulit. Sandali, kuya, makukuha rin namin to, promise. Medyo mahina lang ang Balik. isip ko ng konti. Oo, ganyan po. Ipitan na po. Ayan, regalo ko sa'yo. Tigpat po ang ibig. Ipit pa? Dodoblehin. Opo. Tama ba yan? Mali. O, tama po to. Tama po to. Okay lang yan? Ganyan. Nice. Matapos ang ilang minuto, si Ara umarangkada na naman with 1 point. Yan. Yan po. Ay, papasok ko dito. Oo, pasok dito mo si Isabel. Saan ko Dito po. isasabit? Yan, sa may ano. Partition. Ganyan. Oo. Ganyan. Oo, Tapos, ganyan. tapos, Oo. ganyan ba? Yan. Tapos, Kabila naman po. Ipito. Ayan. Okay. Balik ka dito sa akin. Palabas mo po yung ano. Ayan. Okay. tapos, Ipita po ng ano. At syempre, hindi rin ako nagpahuli, slowly but surely ang atake. mali. Si Ara game face on at mukhang nagagamay na ang pagtatali nito. Huwag kang gumising! Humihinga-hinga na to! Okay naman yung ginawa ko kanina eh. Buhay na yun ba? Hindi magat. Nagpitan na. Okay, approve. Luto na po. Last one. Dito na sa huling alimango magkakaalaman. Huwag kang gumising. Sumabit. Hindi siya tumitigil. Wala na eh, ha? Okay. Ano ba? Okay ba? Ay, pala ka. Wala. Mali. Kuya, pa-check muna. Ayos! Una nalo si Ara. Winner si Ara sa round na ito. Naungosan na po tayo. Ang score 3-2. Lamang si Ara. Pagkatapos ng exciting challenges, nagutom na naman po tayo. Mabuti na lang may pochero version sila rito sa paumbong na imbis na beef o pork, ang bidang sangkap, fresh tilapia. Sa pagluluto nito, una munang ipiprito ang tilapia hanggang maging golden brown. Pwede rin naman po ano yung klaseng isda ang pwede nating iputsero basta po siya ay pinipirito. At saka ito is-set aside. Sa parehong kawali, igigisa ang bawang, sibuyas, sunod na ihahalo ang tomato sauce. Pag nag-abot na po yung kulo niya, syempre lalagyan na po natin siya ng tubig.
Pagkatapos pakuluan ito sa loob ng 2 hanggang 5 minuto. Kapag kumulo na, sunod na ihalo ang saging, carrots at patatas. Ilagay na rin ang Baguio beans, repolyo, pork and beans, at sa kalagyan ng mga pampalasa tulad ng paminta, patis at asukal. Ilalagay ang pechay at pakukuluin ng 2 minuto. Huling ilalagay ang prinitong tilapia. Tikiman time na! At ito na po ang ating putserong tilapia. Dahil mayaman sa isda ang Paumbong Bulacan, meron silang mga dishes dito na aakalain mong hindi pwede. Kasi katulad nito, pochero. Pochero. Usually pochero, baboy. Yes. Pata. Di ba? Pero dito, pocherong tilapia. So pocherong talaga siya kasi may beans, may saging. Okay. Let's taste it. Pwede lasang pochero. Nakakapanibago lang sa una kasi isda di ba? Sanay tayo na Pero yung flavor ng pochero, ganun. Alam mo talaga pag kinain mo siya, pochero siya. siguro sa mga nagda-diet. Sa Totoo! Sa mga hindi kumakain ng pork. Correct! Pwedeng-pwede to. Pwede pa rin kayong magpochero, pero isda ang gagamitin. Yes. Kung nabitin kayo sa chibugan, kami na ni Ara ang bahala riyan. Dahil sa next round, pasaharapan naman ang labanan. At ang dish na aming iluluto, ginataang alimango. Dito sa Paumbong Bulacan, mahilig sila sa ginataan. Ginataang Alimango. alimango. With sitaw and kalabasa. Okay. O, tara na. Luto na tayo. Isa-isa. Gusto ko kasi lumasa yung alimango. Nagtataka ako bakit merong bagoong dito. Yung iba kasi parang shrimp ang nilalagay. Optional. Ayan, alam mo na ngayon kung ipapakain mo sa asawa mo for the next days. Ginataang alimango. Ay, hindi siya makain na limango. Hindi, allergic siya. So may mga shells. Sakto lang yan. Pag naluto na yung kalabasa, hopefully, luto na rin yung gata. Mahilig ka ba sa gata? Sa gata? Sakto lang. Hindi masyado. Okay, pakuluin lang natin at palambutin. Naisip ko kung maglalagay ako ng Bagoong? bagoong shrimp. Ewan ko kasi bakit sila naglagay ng bagoong? Ngayon ko lang nakakalo yun. Mga kalabasa, maluluto ba kayo? Lalambot ba kayo? Mananatili na bigas? May promise. Mukhang may promise naman. Pero feeling ko, mas may promise kung nilagyan natin nun. Ngayon ko lang talaga narinig na nilalagyan ng bagoong yung ginataang sitaw at kalabasa. Kasi dapat nung nagigisa tayo, Matigas pa sila. Wala ba kayong balak lumambot, ha? malambot na. Mainit, malambot, mainit. Pampalinaw na mata. Tsura mo. Actually, ayun na, Ayun natin. Tatakpan ko kayo, ha?
Pagbukas ko mamaya, malakas pa kayo. Ayan, lumalambot-lambot na. Very good. Yan. Okay na to. Takpan natin ng kaunti ng maluto. Ay, plating na! Tikman natin kung luto na ang mga sitaw. Antigas. Si Ara mukhang all set na. Pampasarap daw to eh. I can feel it. Ito na ang panahon. Magpakasarap na kayo. Sarap. Parang ang alat. Carry bells, carry bells. It's plating time. Wow, ang ganda. Ay, ano itsura ng akin? Di talaga ako magaling sa plating. Hindi mo nilagyan ng sauce? Nilagyan. Pwede ko pa dagdagan. At eto na po ang aming niluto, ginataang alimango. With sitaw at kalabasa. Ayun. Eh, paano kaya, Ara, kapag kunyari chef ang nagtanong sa atin? It's mud crab with coconut milk, sitaw. Oras na para husgahan ang niluto naming ginataang alimango. Kaninong version kaya ang swak sa panlasa ng ating mga hurado? Ang criteria for judging, 80% lasa, 20% plating. At ang mga hurado, ang mga home cooks ng Paumbong, Bulacan. Ito po ay ginataang alimango with sitaw and kalabasa. Good luck po. Ipagdarasal po namin kayo. Ang judging via blind tasting pa rin. Nagkakatalo rito sa gata, ma'am. Ah, ganun ba? Yeah, sa gata. Sa At marunong talaga silang kumain dito ng alimango. Alimango. Napakahirap kumain ng alimango pero simulang... Ganun na. Ano po ang sikreto ng masarap na ginataan? Fresh. Everything has to be fresh. Fresh gata, fresh din to. Yung hindi namatay na alimango. Okay. Kayo naman po, Ma'am Rosie, ano pong hinahanap niyo sa masarap na ginataan? Yung malasa yung kanyang gata. Medyo matabang lang po siya. Tsaka kulang po sa anghang. Okay naman yung linamnam niya, yung alat niya, okay lang sa akin. Medyo overcook yung... Dapat hindi overcook. Ah, na-overcook yung Crab. crab. Kasi pagka ang tumitigas yung kalamnan niya. Tama, overcook pala yun. Yes po. Dapat yun pagka isang kulo lang po, dapat ipapatayan na yung Ah, ganun pala. I guess this is better. Ah, bakit po? Mas malinaw lang siya. Tama yung asin niya. Medyo tama ang timpla niya. Isa medyo matabang ang panlasa. Para po sa akin, mas okay din po ito. Kasi mas lumasa po yung luya, tapos yung gata po niya, makikita po nito parang Parang hindi po siya ilaw pa. totally naluto yung gata. Pero po Kasi dito po makikita po. Yeah, malabnaw. Makikita niyo po yung parang medyo brown na siya. Medyo Kailangan kulay nila, brown. oh. Para sa round na ito, ang nanalo, ang version ko ng ginataang alimango. Tayo na kami ngayon ni Ara with 3 points each. Sa pagtatapos ng 6 na rounds, 3-3 ang score. Tabla ang laban. Ay, may tilapia. Kaya naman ang deciding round, Medyo mapayat payat. kung sino ang mas maraming nahuling isda at laman dagat gamit ang bubu trap. Ang hirap! Ay! Ay! Balance. Wow, ayun, malaki. Ilang kilo lahat? 14. 14 kilos. Yay! So in 15 minutes, nakakuha si Ara ng 14 kilos. Ganon karami yung mga ano dito. Oo. Ito naman yung sa akin. Ay!
kilos lang! So, ang nagwagi sa round na ito, Aramina! Sa round na ito, pasiklap si Ara. Ang reyna ng mga tilapia. Dikit ang laban namin ni Ara sa 7 challenges, pero sa huli, ang nagwagi sa Kusina Battle Fish Pond Edition, walang iba kundi si Ara. Hey, worth it ang guest. Yes! Si Miss Ara po ang nanalo. Kusina Battle at sa kagandahan. Thank you. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ka? Yes. Unforgettable experience. Kaya next month, siya ulit yung guest natin. Sa putik naman natin siya palulusuin. Joke lang! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.